Pare, alam mo yung pakiramdam na gipit ka na? Yung tipong bawat sentimo kinukwenta mo? Ganun ako. Ako si Rico, 25 anyos, taga-probinsya na nakikipagsapalaran dito sa Cebu. Ang trabaho ko, yung pambansang puyatan ng Pilipinas, call center agent, graveyard shift, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Nakaupo ako sa isang maliit na cubicle, nakikipag-usap sa mga galit na kano tungkol sa internet connection nila. Ang sahod, sapat lang. Pero ang pagod, sobra-sobra. Kaya noong naghahanap ako ng malilipatan, isa lang ang nasa isip ko, mura. Kailangan kong makatipid. At doon ko siya nakita sa isang online ad. Isang maliit na bahay na pauupahan sa labas ng city proper. 2-story, may maliit na bakuran. Ang itsura sa litrato, medyo luma pero malaki para sa isang tao. Ang presyo, halos kalahati ng upa ng mga apartment na kasing laki nito. Masyadong maganda para maging totoo. Pinuntahan ko agad. Ang may-ari, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Lucio. Payat, laging nakayuko at parang laging may mabigat na dinadala. Pinakita niya sa akin ang bahay. Malinis naman sa loob kahit amoy luma. "Bakit po ang mura, tay?" tanong ko. Hindi mapigilan ang pagdududa. "Matagal nang walang nakatira, iho," sabi niya. Iniiwasan ang tingin ko. "At isa pa, may isang kondisyon ako." Dinala niya ako sa likod bahay. Ang bakuran medyo magulo at sa gitna may isang bagay na natatakpan ng mga lumang yero at kahoy. Isang lumang poso. Yung debomba na gawa sa simento na karaniwan sa mga bahay sa probinsya. Pero ito, ang bukana niya ay sinelyado ng makapal at bagong semento. Ang isa lang na patakaran ko, iho, ay ito. Bawal mong galawin ang poso. Bawal mong buksan. Bawal mong pakialaman. Ituring mo na lang na hindi yan parte ng bahay. Malinaw? Ang weird, pero sino ba ako para tumanggi? Sa presyo na yun, kahit pa sabihin niyang bawal akong gumamit ng kubiertos, papayagan ako. "Upo, tay, malinaw po." Pumirma kami sa kontrata. Sa isip ko, nakahanap ako ng isang biyaya. Hindi ko alam ang pinirmahan ko pala ay hindi lang isang lease agreement, kundi isang kasunduan sa kung anuman ang natutulog sa ilalim ng lumang poso na yun. Lumipat ako kinabukasan. Dahil sa trabaho ko, baliktad ang mundo ko. Araw ang tulog ko, gabi ang gising ko. Ang bahay sa umaga maingay. Tunog ng mga tricycle, sigaw ng mga bata, tahol ng aso. Pero sa gabi, kapag papalapit na ang oras ng pagpasok ko, sobrang tahimik. Doon ko siya unang narinig. Mga bandang alas 8 ng gabi, habang nagkakape ako bago maligo, may narinig akong tunog. Isang mahinang pag-iyak. Parang iyak ng bata. Mahina lang na parang galing sa malayo. Lumabas ako, sumilip sa kalsada. Walang tao. Tinignan ko ang mga kapitbahay. Sarado na ang mga bintana. Binaliwala ko. Sabi ko, baka pusa lang o baka guni-gunigo lang dahil sa puyat. Pero gabi-gabi, naroon siya. Laging parehong oras.
Isang mahinang paghikbi na dala ng hangin. At hindi lang yun, may isa pang tunog. Tunog ng tubig. Minsan, habang nasa banyo ako, naririnig ko ang tunog ng gripo sa kusina na bumubukas ng bahagya kahit alam kong mahigpit ang pagkakasara ko. Minsan, tunog ng tubig na tumitilamsik na parang may naglalaro sa isang balde. Lahat ng ito sinubukan kong ipaliwanag. Ang pag-iyak, baka sa kapitbahay. Ang tunog ng tubig, baka may leak lang sa mga lumang tubo. Ang isip ng tao, pare, gagawa at gagawa ng rason para lang mapanatili ang sarili niyang katinuan. Ayaw nating maniwala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Isang gabi, bago ako umalis papuntang trabaho, chinek ko lahat. Sinigurado kong sarado lahat ng gripo. Pinakinggan ko ang paligid. Tahimik. Pag-uwi ko kinaumagahan, pagod na pagod. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. At doon, nanigas ako. Ang sahig ng kusina, basang-basa, na parang may nagbuhos ng isang buong balde ng tubig. Pero walang leak, walang sirang tubo. Ang pinagmulan ng tubig ay isang misteryo. At sa gitna ng basang sahig, may isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Isang maliit, laruang bangkang papel, nakalutang sa isang maliit na sanaw ng tubig. Sinubukan kong i-rationalize yung bangkang papel. Baka may butas ang bubong, baka pumasok ang tubig ulan. Pero hindi umuulan nung gabing yon. At tuyong-tuyo ang kisame. Mula noon, mas naging alerto na ako. Ang dating pagwawalang bahala, napalitan na ng isang maingat na takot. Bago ako matulog sa umaga, nililibot ko ang buong bahay. Chinecheck ang mga pinto, ang mga bintana, lahat nakalak. Isang hapon, mga 4:00, nagising ako. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan akong bumangon. Tahimik ang bahay. Pero may mali. May amoy. Amoy putik. Paglabas ko ng kwarto, halos mapatalon ako sa gulat. Sa sahig na kahoy ng pasilyo, may mga bakas ng paa. Maliliit. Mga yapak ng isang bata. Mga 5 o 6 na taong gulang siguro. At lahat sila basa at maputik. Sinundan ko ang mga yapak. Nagsimula ito sa may pinto sa likod. Yung pintong pinakamalapit sa selyadong poso. Ang trail ng mga yapak ay dumaan sa kusina, umakyat sa hagdan at huminto sa tapat mismo ng pintuan ng kwarto ko. Doon lang. Na para bang ang may-ari ng mga yapak ay tumayo ron ng matagal. Nakikinig. Nagmamasid sa akin habang natutulog ako. Paano? Paanong may nakapasok? Sinugod ko ang pinto sa likod. Nakadouble lock pa rin. Tulad ng pagkakaiwan ko. Ang mga bintana, lahat nakasara. Imposible. Kinuskus ko ang sahig. Tinanggal ang mga bakas. Pero yung imahe nila, hindi na nawala sa isip ko. Maliit, maputik, at nag-iisa. Kinagabihan, bago pumasok sa trabaho, gumawa ako ng isang bagay na parang eksena sa horror movie. Kumuha ako ng harina at binudburan ko ang sahig sa harap ng pinto sa likod at sa harap ng pintuan ng kwarto ko. Kung may papasok o lalabas, mag-iiwan ito ng bakas. Kinaumagahan pag-uwi ko. Halos ayoko nang pumasok. Pero pinilit ko ang sarili ko.
Dahan-dahan kong binuksan ng pinto. Ang harina sa sahig, malinis. Walang bakas. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro guni-guni ko lang talaga ang lahat. Pumanik ako sa hagdan. Pagdating ko sa tapat ng kwarto ko, nanlamig ang buong katawan ko. Ang harina sa harap ng pinto ko, malinis din. Walang bakas na galing sa labas. Pero sa gitna ng malinis na harina, may dalawang malinaw na bakas ng maliliit at basang paa. Mga bakas na papalabas ng kwarto. Kung ano man ang nag-iwan ng mga yapak, hindi ito pumasok dahil buong gabi. Kasama ko na pala siya sa loob. Hindi na ako nakatulog. Paano ako matutulog kung alam kong may kasama ako sa kwarto? Yung gabi, naging kaaway ko. Yung araw, naging kulungan ko. Kinahapunan, lumabas ako para magpahangin. Nakita ko yung kapitbahay sa kanan, si Aling Flor. Isang matandang byuda na nagwawali sa bakuran niya. Siya lang ang nakakausap ko minsan. Nginitian niya ako. "Oh, iho, ang putla mo. Napupuyat ka ba ng husto sa trabaho mo?" Ito na ang pagkakataon ko. "Opo, Aling Flor. Pero hindi lang po yun. Medyo maingay po kasi yung bahay sa gabi." Biglang nawala ang ngiti ni Aling Flor. Ibinaba niya ang walis at lumapit sa bakod namin. "Anong klaseng ingay?" Mahinang tanong niya. "Nag-aalangan man," sinabi ko. Ang pag-iyak, ang tunog ng tubig, ang mga yapak. Umiling-iling si Aling Flor at may lungkot sa mga mata niya. "Hay bata, hindi ka dapat diyan tumira." "Bakit po?" "Ang bahay na yan," sabi niya, "may lungkot na nakakabit diyan. Matagal na. Bago pa man si Lucio ang magmay-ari. Yung mga unang nakatira diyan, mga 30 anyos na ang nakalipas. May isang anak silang lalaki. Mga 6 na taon. Isang araw, naglalaro lang yung bata sa bakuran. Hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinanap siya ng nanay niya. Hindi makita. Gabi na, hindi pa rin umuuwi. Huminto siya, parang nag-aalangan magpatuloy. "Saan po siya natagpuan?" tanong ko, kahit parang alam ko na ang sagot. Kinabukasan, sabi ni Aling Flor, nakita siya ng tatay niya sa loob ng poso. Nahulog daw habang naglalaro. Nalunod. Isang aksidente. Pero pagkatapos nun, hindi na natahimik ang mag-asawa. Lagi nilang naririnig ang iyak ng anak nila sa gabi, galing sa poso. 1 taon lang, ipinaselyo nila ang poso, ibinenta ang bahay at umalis. Hindi na bumalik. Nanamlamig ako. Ang batang lalaki, 6 na taon, ang edad na tumutugma sa mga yapak. Simula noon, sabi ni Aling Flor, lahat ng umupa dyan hindi nagtatagal. Lagi silang may naririnig. Lagi silang may nakikita. Sabi ng iba, naghahanap daw ng kalaro yung bata. O baka naman naghahanap ng magulang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Mag-ingat ka, Rico. Ang mga kaluluwa ng bata, mapaglaro. Pero ang laro nila, hindi para sa mga buhay. Ang kwento ni Aling Flor ang nagpabago sa lahat. Ang dating mga random na pangyayari ngayon ay may mukha na. Ang mukha ng isang batang lalaki na nalunod. Ang takot ko napalitan ng awa. Isang bata. Isang malungkot na batang multo. Pero nagkamali ako. Hindi lang siya malungkot. Nagsimulang magbago ang mga tunog sa gabi.
Ang dating mahinang pag-iyak naging masaya. Isang gabi, narinig ko ang tunog ng isang bola na tumatalbog. Boing, boing, boing. Galing sa ibaba. Bumaba ako. Walang bola. Pero pag akyat ko, narinig ko ulit. Galing naman sa labas ng bintana. Sa ibang gabi, tunog naman ng jolen. Yung tunog ng mga holen na pinapatama sa semento. Click, click, track. Paulit-ulit. Minsan, naririnig ko ang isang mahinang pagkanta. Isang pamilyar na kanta. Bahay kubo, kahit munti. Pero ang boses, paos at parang galing sa ilalim ng tubig. Hindi na siya humihingi ng tulong. Nag-aaya na siyang maglaro. Sinubukan kong huwag pansinin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako sasali sa laro niya. Naglalagay ako ng earphones, nakikinig sa music, nanonood ng movies sa laptop. Pero tumatagos ang mga tunog niya. Parang alam niya kung paano ako guluhin. Isang beses, habang nanonood ako, biglang namatay ang laptop ko. Full battery naman. Sinubukan kong i-on, ayaw na. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang bumukas ang screen. Pero hindi yung desktop ko ang lumabas. Isang blankong screen lang at sa gitna may isang salitang nakasulat sa simpleng font. Tayo. Isinara ko ang laptop at itinapon sa kabilang parte ng kama. Hindi na ako natulog hanggang umaga. Ang pinakamatindi ay nung isang gabi. Habang naghahanda ako para pumasok, nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo, nagsusuklay. Biglang nag-flicker ang ilaw. Sa isang mabilis na pagkurap ng ilaw, sa salamin, nakita ko siya. Sa likod ko, isang anino ng isang maliit na bata, basa ang buhok, nakatayo lang. Sa sobrang gulat napasigaw ako at napatalikod. Walang tao. Ako lang. Pero pagtingin ko ulit sa salamin, mayroon na. Sa ibabaw ng basang sahig ng banyo, sa likod ko, may dalawang maliliit at basang yapak. Hindi na siya nag-aaya. Sumasali na siya kahit hindi ko gusto. Ang bahay ay naging isang malaking playground at ako ang tanging laruan. Dumating ang tag-ulan. Malakas. Walang tigil. Yung tipo ng ulan na parang naigalit ang langit. Ang bakuran sa likod, naging isang maliit na lawa. At ang selyadong poso na natatakpan lang ng yero ay nalubog sa isang malaking sanaw ng tubig ulan. Isang gabi, may malakas na kulog at kidlat. Biglang nawalan ng kuryente. Kinapa ko ang cellphone ko at binuksan ang flashlight. Nagpunta ako sa kusina para tignan kung may kandila. Ang bintana sa kusina ay direktang nakatanaw sa bakuran. Habang naghahanap ako ng kandila, isang malakas na kidlat ang gumulit sa kalangitan. Sa isang segundo, naging araw ang gabi
At sa segundong iyon, napatingin ako sa labas. Ang nakita ko, hindi ko malilimutan habang buhay. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang sarili kong refleksyon, hawak ang cellphone. Normal, pero sa labas, sa ibabaw ng madilim na sanaw ng tubig na nakapatong sa poso, may isa pang refleksyon. Ang refleksyon ng isang batang lalaki. Nakatayo siya sa tabi ko sa loob ng kusina. Payat, basa. Nakatingin siya sa akin sa refleksyon at nakangiti. Isang ngiting malungkot at dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. Sa sobrang takot, nabitawan ko ang cellphone ko. Bumagsak ito sa sahig at namatay ang ilaw. Naiwan ako sa kumpletong kadiliman habang ang imahe ng batang kumakaway ay nakatatak pa rin sa isip ko. Nang bumalik ang kuryente pagkatapos ng isang oras, nanginginig pa rin ako. Pinilit ko ang sarili kong sumilip ulit sa bintana. Ang sanaw sa ibabaw ng puso, naroon pa rin. Pero wala nang refleksyon kundi ang sarili kong mukha. Isang mukhang pagod at takot na takot. Tinignan kong mabuti ang poso. Ang semento na nakaselyo rito, dahil sa walang tigil na pag-ulan, ay parang nagkaroon ng mga maliliit na bitak. At mula sa isang bitak, may isang bagay na lumalabas. Isang maitim na likido na parang langis na humahalo sa tubig ulan. Ang puso ay hindi na basta selyado. Nagkakaroon na ito ng lamat. At may isang bagay sa loob na gustong-gusto nang makalabas. Hindi na siya nakukontento sa paglalaro. Gusto na niyang magpakita. Gusto na niyang magpakilala. Ang psikolohikal na epekto sa akin ay matindi. Sa trabaho, hindi ako makapag-concentrate. Lagi akong tulala. Napapagalitan na ako ng team leader ko. Ang mga tawag ng galit na kliyente wala nang epekto sa akin. Mas nakakatakot ang katahimikan sa bahay. Ang paglalaro ay huminto. Ang pagkanta, ang bola, ang jolen, nawala. Napalitan sila ng isang bagay na mas masahol, ang mga bulong. Nagsimula sa trabaho, sa pagitan ng mga tawag, sa static ng headset ko, may naririnig akong isang mahinang boses. Rico. Sa una, binaliwala ko. Sabi ko interference lang, pero narinig ko ulit. Mas malinaw. Sa bahay mas malala. Ang dating pag-iyak na walang salita, ngayon ay may mga salita na. Galing sa direksyon ng poso. Galing sa mga gripo sa banyo. Galing sa ilalim ng kama ko. Rico, tulungan mo ko. Ang lamig dito. Laro tayo. Isang boses ng bata. Isang boses na puno ng lungkot. Pero sa ilalim ng lungkot, may isang bagay pa. Isang bagay na malamig at mapilit. Ang pinakamatindi ay ang hiling niya. Paulit-ulit. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Gabi-gabi naririnig ko. Isang walang tigil na pakiusap na unti-unting ginigiba ang katinuan ko. Nagkakaroon ako ng matinding guilt. Para akong isang masamang tao na hindi tumutulong sa isang batang nangangailangan. Kahit alam kong hindi siya totoong bata, ang epekto sa isip ko ay pareho lang. Sinubukan kong labanan. Sinasagot ko siya. Hindi ka totoo. Iwanan mo ko. Sigaw ko sa kawalan. Pero pagkatapos kong sumigaw,
lalo lang siyang lumalakas. Ang bulong nagiging isang malinaw na boses. Isang gabi, pagod na pagod ako. Gusto ko lang ng katahimikan. Humiga ako sa kama at narinig ko na naman siya mula sa ilalim mismo ng kama ko. Rico, buksan mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako. Anong bubuksan ko? Tumahimik ang lahat at pagkatapos ng ilang segundo, isang malamig na boses ang bumulong sa mismong tenga ko. Ang poso. Napabalikwas ako. Binuksan ng ilaw. Walang tao. Pero ang pakiramdam ng isang malamig na hininga sa batok ko, hindi ko malilimutan. Alam na niya kung ano ang gusto kong malaman at ngayon sinabi na niya sa akin ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang palabasin ko siya. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Alam kong masisisante ako, pero wala na akong pakialam. Isa lang ang nasa isip ko, si Mang Lucio. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pinuntahan ko siya sa address na nasa kontrata namin, isang maliit na apartment sa kabilang parte ng syudad. Nagulat siya nang makita ako. Rico, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, Tay, sabi ko. Ang boses ko puno ng galit at takot. Tungkol sa bahay, tungkol sa poso. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Pinapasok niya ako. Umuko kami sa isang maliit na sala. Anong nangyari? Tanong niya. Kinuwento ko lahat. Ang iyak, ang yapak, ang refleksyon, ang mga bulong. Habang nagsasalita ako, si Mang Lucio ay nakayuko lang, nakatingin sa sahig. Nang matapos ako, hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga siya. Isang buntong hininga na parang dala ang bigat ng buong mundo. Totoo lahat ng yon, iho. Sabi niya. Totoo siya. Sino po siya? Yung batang nalunod sa poso? Tumanggo siya. At doon, sinabi niya sa akin ang parteng hindi sinabi ni Aling Flor. Ang parteng pinakatatago niya. Ang batang nalunod sa poso. Kapatid ko yun, Rico. Bunso. Ako dapat ang nagbabantay sa kanya nung hapon na yun. Pero nakipaglaro ako sa mga kaibigan ko. Pinabayaan ko siya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Aksidente ang nangyari. Pero kasalanan ko. Pagkatapos siyang ilibing, hindi na kami natahimik. Ang mga magulang ko, gabi-gabi siyang naririnig. Isang araw, hindi na nila kinaya ang tatay ko. Kumuha siya ng maso at pait. Sabi niya, bubuksan niya ang poso. Bibigyan niya ng maayos na libing ang kapatid ko. Hindi daw siya dapat nasa ilalim ng lupa at tubig. Huminto siya. Humihikbi. Pinigilan namin siya pero matigas ang ulo niya. Binuksan niya. Mag-isa. Anong nangyari po? Tumingin sa akin si Mang Lucio, ang mukha niya puno ng isang takot na mas matanda pa sa akin. Hindi siya naghahanap ng kalaro, iho. Naghahanap siya ng kasama. Naghahanap siya ng kapalit. Umalis ako sa bahay ni Mang Lucio na tuliro. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay magkakakonekta na.
Ang multo ng bata ay hindi lang isang malungkot na kaluluwa. Isa itong bitag. Isang mangingisda na nag-aabang ng isang taong sapat ang awa, sapat ang guilt, para buksan ng kulungan niya at palitan siya. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakbo. Pero saan ako pupunta? Wala akong pera. Kung sisirain ko ang kontrata, kukunin ni Mang Lucio ang deposit at advance ko. Matutulog ako sa kalsada. Natrap ako. Sa isang banda ang kabaliwan. Sa kabila ang kahirapan. Pinili pong magtiis. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang. At tapos na ang kontrata ko. Kakayanin ko. Pero sa sandaling nagdesisyon akong nanatili, na para bang narinig niya, lalong lumakas ang panggugulo. Ang huling gabi ko sa bahay na yon ay ang pinakamalala. Pag-uwi ko mula sa trabaho, ang buong bahay ay amoy dagat. Ang sahig basang-basa na parang dinaanan ng isang malaking alon. Ang mga yapak hindi na lang sa pasilyo. Nasa lahat ng dako, sa pader, sa kisame. Ang boses niya, hindi na bulong, sigaw na. Isang desperadong sigaw ng isang bata na humihingi ng tulong. At nanggagaling ito ng direkta mula sa bakuran. Mula sa poso. Pinilit kong huwag pansinin. Lagkulong ako sa kwarto. Isinaksak ko ang earphones ko at nilakasan ng music. Pero tumagos ang boses niya. Rico! Tulong! Ayoko na dito! Napapikit ako ng mariin. Hindi totoo. Hindi totoo. Pagdilat ko, nakita ko siya. Nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto ko. Sa ikalawang palapag, nakalutang sa hangin. Ang batang lalaki, payat, maputla. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Ang mga mata niya, dalawang malalaking bilog ng kadiliman. Umiiyak siya at iniabot niya ang kanyang kamay sa akin sa salamin ng bintana. Tulungan mo ko, Kuya Rico, sabi niya. Ang boses niya malinaw na malinaw. Ang bigat-bigat dito. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Buksan mo na. Sa likod niya, ang bakuran at ang poso. At sa ibabaw ng poso, nakita ko ang isang anino. Ang anino ng isang lalaking matangkad. Ang tatay niya o ang tatay ni Mang Lucio. Nakatayo, nag-aabang. Ang bata ay hindi lang nangaaya, nag-aalok. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa. Ang sa akin, para sa tatay niya. Nakatayo ako sa harap ng bintana, nanginginig. Sa labas,
ang batang umiiyak. Sa loob, ako, isang lalaking pagod na sa buhay. Isang parte ng isip ko ang nagsasabing, buksan mo na, tapusin mo na, baka ito na ang katapusan ng paghihirap. Pero may isa pang parte, ang parte na gustong mabuhay. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bata, sa mga mata niyang malungkot, at sa unang pagkakataon, hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Kinilala ko ang lungkot niya. Dahil ang lungkot niya, lungkot ko rin. Ang pag-iisa niya, pag-iisa ko rin. Hindi ko binuksan ang bintana, pero hindi rin ako umalis. Umupo ako sa sahig, nakasandal sa pader sa tapat ng bintana, at nagsimula akong magsalita. Alam kong malungkot ka, sabi ko sa kanya. Alam kong gusto mo nang umalis dyan. Pasensya ka na. Hindi ko kayang buksan. Hindi ko kayang palitan ka. Pero huminto ako. Ano nga ba ang kaya kong gawin? Pero kaya kitang samahan, sabi ko sa kanya. Kaya kitang kwentuhan. At doon, sa gitna ng gabi, sa isang bahay na pinagmumultuhan, sinimulan kong ikwento ang buhay ko, ang mga pangarap ko, ang mga kabiguan ko. Ikinwento ko ang probinsya namin, ang mga laro noong bata ako. Habang nagsasalita ako, ang bata sa labas ay unti-untim huminto sa pag-iiyak. Nakikinig lang siya. Nagkuwento ako hanggang sa sumikat ang araw. Pagod na pagod ako. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, gumaan ang pakiramdam ko. Pagtingin ko sa bintana, wala na siya. Hindi na ako umalis sa bahay na yon. Tapos na ang kontrata ko. Pero nag-renew ako. Mura ang upa, total. Pero ngayong araw, alam ko na kung ano ang tunay na bayad. Hindi pera. Gabi-gabi, bago ako pumasok sa trabaho, may ritual ako. Pumupunta ako sa pinto sa likod bahay. Hindi ko ito binubuksan, pero nag-iiwan ako ng isang bagay sa labas. Minsan, isang candy. Minsan, isang laroang kotse-kotsehan. At umuupo ako sa sahig, at sa loob ng ilang minuto, nagkukwento ako sa nakasarang pinto. Kinakamusta ko siya, kinakantahan ko siya ng uyayi na kinakanta sa akin ng nanay ko. Hindi na siya nagpakita. Hindi na siya umiyak. Pero alam kong nandoon siya, nakikinig. Hindi ako nakaligtas, pero hindi rin ako nabiko. Nagbago ang lahat. Naging tagapag-alaga ako ng isang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan. Siguro, sa paraang ito pareho naming nililigtas ang isa't isa. Ang upa sa lumang poso ay hindi pera. Ang upa ay kalinga.